Pasukan natin kaagad si Attorney Claire, mga kapisat, oh. Naka-live siya. Bilisan lang natin to. Ang topic niya is Director Matibag. Naku po, umalma na. Remark ni Mike Defensor. Ay, sinagot niya na si Mike Defensor, mga kakabsat. Sige, tuloy. Director Melvin Matibag tungkol sa mga floor plan. Kumbaga, ayon sa kanilang pag-iimbestiga, itong pagkakaroon ng toot for hire din, SEX, ay planado ayon sa floor plan kasi hindi naman yon ang talagang disenyo na isinabmit sa engineering department, no, ng Pasig City. So doon pa lang makikita na konektado, no, yung KTV doon sa hotel na kumbaga mas madali yung access ng mga customer para sa mga kaligayahan na mararamdaman nila pagkatapos lumabas ang KTV papuntang Blue Hotel. Okay, so anyway, so ayan, pinakita na natin naman kahapon kung ano doon pinag-usapan or pinakita ni NBI Director Matibag. Okay, so ito yung reaction niya, mga kakli, no? Siyempre, medyo napikon. Ito naman siguro yung nakita nyo na. Pero share ko pa rin. Okay? Nakita na natin yan kahapon. Okay, magandang hapon po sa inyo lahat. Nandito po sa may Cliff Point. Ito yung sinasabi ni Takang Matibag na itong may pinakita pa sila mga engineering plan. Yan po ang Cliff Point. Yan yung aking opisina. Ayan, nakikita niyo may mga establishment. Yan yung Korean restaurant, yung 7-Eleven. Andito po yung may studio dyan, may office sa taas. At ito yung yaman, no? Mga kakli. Mayaman na ba sila before? Hindi man ako magtataka, no? Ibig sabihin parang busy sila. Ang daling yumaman. Sinasabi nila na sa Chicago, yan po yung buong complex nitong Cliff Point na kanilang tinuturo. Alam nyo, itong NBI, hindi ko naman hulilalata. Pero, teka lang mga kaklira, wait lang ha. Ang pinapakita ni NBI Director, loob, hindi labas. So ngayon, ang pinapakita ni Mike Defensor, labas. Hindi mo naman makikita dyan yung mga secret entry points, di ba? Hindi mo makikita sa labas. Makikita mo yan sa loob, ha? And may simpatya at may respeto ako sa mga kawani ng ating NBI. Talagang ginagamit pampolitika. Itong sinasabi nila na ito na nga ang ginagawa kasi nila ngayon, maninira para pagka natuklasan, di umano mga kaklir, ang kanilang mga gawaing kriminal, lagi na lang sabihin, pitupolitika sila. Di ba? meron daw akong kinalaman, dito ho sa human trafficking. Ang base na sinasabi nila dahil kami, ang may-ari nitong establishment na ito, ay involved na daw po kami sa ganoong human trafficking. Una sa lahat, kailangan po natin linawin yan, yung human trafficking, napakasama pong kaso niyan. At syempre, ang gusto nila non-bailable. Alam nyo, sa Soler, meron po dyan KTV Club. Dyan po sa Shangri-La, dito sa may... Ang tanong natin, KTV sa Shangri-La, may mga aquarium ba doon? Sa Soler, may aquarium din ba doon, mga kaklir? Parang napunta naman ako sa Soler, parang wala naman ako nakitang aquarium. Meron ba? Kung saan mamimili ka ng mga, ng mga, pipili sa aquarium, mga kaklir? Yun na yun, attorney. Sa ibang isda? Sorry, meron ba? Tinatanong nga kasi kung merong KTV, sa Soler, sa ibang hotel, tanong natin, may aquarium ba? Sige. Shangri-La EDSA, maging dito sa City of Dreams, sa Resorts World, dahil po yan may mga KTV. Kaya nga, yung KTV kasi dyan na nakita may aquarium. Diba kung saan nadi-display ang mga... Yun na yun. Mga isda. Mga isdang pipiliin ng mga customer. Diba? Yun yung paliwanag. Diba may nakita silang aquarium, may stage pa. So, doon kaya sa Soler, sa EDSA Shang, meron kayang aquarium. Tanong yun Siyempre, baka yun yung pagkakaiba. So, yun, tinawag niya dito na tanga, bobo. Of course, elite siya NBI Director, Melvin Matibag. Mga kaklir, medyo mahaba ito, pero sige, pakita ko ng konti sa inyo, pero sa news ako magbabasa para mas mabilis. Okay? Pero dito, pakita ko lang muna sa inyo. Kasi bumuwelta. May panibago, Naku po. Itong si NBI Director na mga mas malinaw na mga ebidensya ipinakita sa media. Okay? Share ko mga. Pero syempre,
tayo naman ay hindi maghuhusga ha, kasi ibig sabihin nito mga ka-clear, kailangan pa rin patunayan to sa korte. Ha? Yan naman tayo ha, kailangan patunayan to sa korte ng NBI. Present natin yung plano, no? Yung RB plano. So ngayon, meron kami mga ipapakita na nilagay na slide dito para sa mas maliwanag na dahilan kung bakit kailangan natin magkaso. So, siguro yung mga camera, mas maganda tayo sa akin yung tutok dun sa mga slides yung tutok na pinapakita natin. So, ito yung slide number 1, no? So, hapon, nung ipakita natin kung ano yung mga ginawang pagpapalit ng physical na infrastructure at sa Busadi para may sa gawa operasyon at human trafficking doon sa Clickbank Corporation. Pinakita natin na may lihim na daanan na nabugnay ng kikiligin. Tanong natin, yung Soler ba may lihi na daanan? Kasi ito nakita sa loob, hindi ito sa labas. Hindi ito makikita from the outside. Sa labas to. Hotel. Hindi ito daanan ng publiko. Dito po dinadaan ang mga biktima papunta ng kwarto ng hotel. Ang ibig sabihin, hindi po ito dalawang magkahiwalay na establishmento. Ito po ay magkaruto. Para sa gawa po, ang krimen ng trafficking. Isa po bilang isa po itong estruktura. Kaya po pinalitan niya plano yan. Ito yung kay TV. Siguro may secret door dito. Yung mga nakakaalam lang, yung mga parokyano lang, mga ka-clear. Ngayon naman, ang ipapakita po natin ang tatlong bagay. Una, ang istruktura ng korporasyon, sa dito, yung corporate structure po na tinatawag. Ikalawa kung paano ang isang pamilya na po sa lahat ng buwan. Ikatlo, kung sino talaga ang may kontrol ng operasyon. Mula po doon, maliliwanagan kung bakit dadaanin ng NBI ng kaso qualified yung trafficking. So, next slide please. Dahil po sa pangalawang sa slide na yan, may makikita po natin. Okay, mga clear, ito nakalagay, 55 human trafficking victims in-exploit ang economic condition at expose sa unhealthy at unsanitary working environment. Mga clear kasi ganito. Siyempre, merong katwiran dito. Ginusto naman nila, hindi sila pinuwersa. Diba? May ganong usapan mga ka-clear, di ba? Pero, okay, ang human trafficking kasi, wait, share ko lang to ha. Yan, okay? Sa human trafficking mga clear, pakita ko lang ha. Okay, sa page 10 yan. So, ito ang, okay, dito tayo sa yan, anti-trafficking ha, as amended RA 10364. Doon tayo sa 10. Yun. Okay. So dito muna tayo, trafficking. Trafficking in persons is an illegal act and is considered a violation of human rights and inimical to human dignity and national development. Okay? So, acts means purpose. Ano yung purpose, di ba? Yan, trafficking in person. Dito tayo. Forced labor, death bondage, slavery, involuntary servitude, di ba? Yan. Ganyan yan. Human trafficking yan. Ha? Kunyari, pinambayad ka ng tatay mo para maging yaya o servant sa isang pinagkakautangan niya. Ayan. Ha? Involuntary servitude. Okay? Act of trafficking in person to recruit, obtain, hire, provide, offer, transport, transfer, maintain, harbor, receive a person by any means, including those done under the pretext of domestic or overseas employment or training or apprenticeship for the purpose of prostitution, pornography, or sexual exploitation. To recruit. Including, ito recruit na tayo, to recruit, hire, offer, or receive a person by any means for purposes of prostitution, pornography, or sexual exploitation. Okay? So dito, sa number 10, mga clear, ano din dito? To maintain or hire a person to engage in prostitution or pornography. Okay? So sinasabi nila, ano naman to hindi pinilit ito mga clear. Pero, kapag ka na-exploit mo ang tao, okay, dahil sa kahirapan, abuse of power or position of vulnerability, extreme poverty. Kunyari, nahirap siya, tapos ininggan niya mo, kikita ka dito, mapapakain mo yung anak mo. Kasi di ba para almost mga single parent siya tayo nandiyan dyan mapapakain mo yung anak mo, dito, kikita ka. Pero, mga clear, yung kinikita ng babae, mas malaking kinikita ng kumpanya, ng manager. Diba? So, the purpose is exploitation, which explicitly includes prostitution or sexual exploitation. Diba? So, doon pinapasok ng NBI kung bakit mayroong human trafficking. Okay? At least alam na natin, no? Okay, so dito tayo ulit. Balik tayo sa kanya ebidensya, pero mamaya babasahin ko na para mas mabilis. Okay, Nasa na yung sa slide 5, may mga pregnancy kit. Yan. Nandiyan po, makikita natin, no? Mapakikita mo kung ano ang mga ginawang mapakikita mo natin na paalala kung ano nangyari sa mga biktima, bakit sinasabing sila exploited. Kaya po nakalagay, barado yung
Davao, bakit bumarado? Sapagkat lagi na siya nasusukaan ng mga babae. Nalalasing, they're forced to mingle, kung po na makalibol at malasing. Andyan po, may mga gamit na pregnancy test. Pag tingnan po kung sila ibuntis. Madami po sa kanila mga single So, with mothers. this, mga ka-clear, dito. Kung mga may pregnancy test, an evidence to. Can be an evidence, di ba? Na dapat maingat sila. Dapat di sila buntis. Di ba? Siyempre, kung nakikipag-sex ka, minsan matatakot ka kung buntis ka o hindi kasi nakikipag-sex ka eh. O, di ba? Na naghahanap, gusto kumita ng pera. Anong ibig sabihin po nito? Vulnerable po sila. At sila po ay na-expose kagabi sa Ano to mga ka-clear? Sorry ah. Itong pink na to. Itong pink na to. Ano yan? Sige nga. Yan ba yung ginagamit ng lalaki? Oh? Tapos yan, pakisipat nga mga, itong pink na to, itong pink. Tama. O, so, wala, no? O, syempre, ibig sabihin yan, mga ka-clear, pag ganyan, parang no? Zero, di ba? O, ibig sabihin, pinapagamit ko na malapit sila. O, di ba? O, di ba? Malinanali. So, kung may mga ganyan, syempre, alam niyo na yung pwedeng nangyayari. Di ba? Ito yung mga tinatawag natin mga circumstantial evidence. Kumbaga, related, di mo man nakita na sa akto. Pero ito yung mga evidence na pwede mong isipin, 'di ba? Bakit mayroong mga ganitong klaseng mga gamit, 'di ba? Anong ginagawa nila? Bakit may mga ganyan doon? Okay? So, tuloy lang tayo. working environment. Ang sinasabi po rito ako ni Ginoong Mike Defensor, wala daw namang pilitang nangyayari. Pero kapag po ninyo yung exploitation, yung pong Senate slide dito, ay kita ninyo na Yung sasabi natin, di ba? Hindi man pinilit, gusto naman nila yan, hindi naman sila kinidnap. Oo, pero kasi ang pinupoint ngayon dito ng NBI, ang kinuha mo, yung mga single mom, yung mahihirap, na madaling mong malure into doing prostitution. Ma-exploit sila. Na para bang kapit sa patalim. Diyan po, ang patunay na exploitation. Mga kababayan, mga nanay na dalaga, na inalok para sa sexual na mga abuso sa loob ng isang establishmento. Na iniligtas po ng 21 ng April ng NBI, ng local government ng Pasig, at ng social worker development po natin. Hindi po sila nung lamang. Sila po ang dahilan kung bakit tayo nandito. Sila ang dahilan kung bakit hindi tayo titigil sa pagtatapos na sarili na ginawa at pagresyo, kundi susundan po natin ito ng kaso upang mapanagot, para dapat po managot. Next slide please. Ito naman po parang slide na ito, dito nyo makikita. Ito po, sasagutin natin yung control ng Click Point Development Corporation. May dalawang paraan ng control. At parehong nasa kamay ng pamilyang Defensoria. Yung una po, makikita nyo ang pagmamayari, 72.96% ng So si Click Point, mga ka-clear, ang pagmamayari, 72.96, Pax Libera. Mining. Itong Pax Libera na yan, mga ka-clear, ay pag-aari talaga nila Defensor. Click Point ay hawak ng Pax Libera Mining. Ito ang control ni shareholder. At ang Pax Libera naman ay 75.54% kontrolado ng mga Defensor. Kung saan, si Mike, ang may-ari ng 65%, kaya hindi direkta pamilya nasa likod ng pinakamalaking bagay ng Click Point. Ikalawa, ang pamunuan o board. Tingnan po ninyo. Okay, so ang may-ari ng Click Point ay ang Pax Libera. Okay? Now, ang namumuno sa board, ang chairman ay si Michael Defensor, ang president si Julie Rose, at yung anak niya, attorney pala, corporate secretary si attorney Micaela. Ito ba yung lalaki? Tutok sa posisyon ng Click Point, si Mike Defensor, ang kanyang asawa na si Julie Rose Defensor, ang kanyang anak na si attorney Micaela Francesca Defensor, ang corporate secretary. Kaya ang conclusion ay malinaw. Ang pagmamayari at pamunuan, kung sinasabi natin na pagmamayari at control, ay ang pamilyang Defensor po. Isa po yung address ng mga yan, kung sa mga dokumento kami nakalap. Next slide please. Para kung maintindihan natin ang control, kaya natin ang kasaysayan ito. Noong 2022 at 2023, si Mike Defensor ang nakatalang 93% na direktang beneficial owner ng Click Point. Halos buo sa kanya lang po yan. Okay, in other words, mga clear, 2022 to 2023, yung Click Point, 93% kay Mike Defensor. Tapos ng 2024 at 2025, ibinabay ito ng 2.53%. Pero saan po nawala ang control? Hindi po ito nawala. Hindi na lamang sa Pax Libera Mining. Ibig sabihin, Inilipat dito sa Pax Libera na pag-aari din ng mga Defensor. inilipat lamang po pamamayari sa Pax Libera Mining na kanina, we already established na Pax Libera Mining ay sa mga Defensor din. Tingnan po ninyo ang chart sa kanan ng Pax Libera. 75.54% kontrolado ng pamilya Defensor. Si Mike, 65.27%, dagdag pa si Julie Rose at ang 5 Mike's Realty na sa mga Defensor din po. Kaya ang konklusyon, 93% noong 2023 hindi nawala. Naging 75.54% ang kontrolado ng Pax Libera. At Pax Libera naman ang may hawak ng 72.96% ng Click Point. Next slide.
Ito na po yung tinatawag natin pagkaka-hotel na director sa posisyon at sa stage. Interlocking director po ang tawag sa litan dito. Ngayon, tingnan natin ang posisyon at ang shares ng mga kumpanya sa loob ng bawat class dito sa slide na ito. Ang posisyon sa itaas at ang porsyento ng pamamayaan sa iba. Pansinin po ang nilala na naka-highlight, iyan ang pamilya defensor. Si Mike, ang chairman ng CleanPoint, at Pax Lidera, at may 65.27% ng Pax Lidera. Si Julie Rose, ang presidente, CEO at chairman ng Blue Hotel. Okay? Yung asawa naman, mga ka-clear, CEO and president ng Blue Hotel, si Julie Rose. Yung Blue Hotel, di ba, konektado sa Chicago KTV. Okay? Si Michael Wendesca ay corporate secretary. Tatlong kumpanya. Hindi lang po sila nakakusapon. Sila rin ang may hawak ng malalaking shares sa kumpanya nito. Ito po ang narawan ng interlocking directory. Hawak ng pamilya, lahat ng mataas na posisyon. So yan, mga ka-clear. Ibig sabihin, umiikot lang sa kanila yung mga matataas na posisyon. Sa kanila lang pamilya. At kasabay nito ang pagmamayari. Next slide. Ano ang partisipasyon ng mag-asawa sa umpral ng buong operasyon? Ngayon, tutukan natin ang mag-asawa si Mike at Julia Rose. Bilang mag-asawa, kontrolado nila ang buong operasyon sa dalawang paraan, sa pagmamayari at sa posisyon. Sa pagmamayari, si Mike, 65.27% ng Pax nila, at si Julia Rose, 55.5%, bukod sa nila 25% sa bawat isa sa 5 Miles Realty Corporation. At dahil sila ay mag-asawa sa ilalim ng family code, umaabot ng kulang na 70.81% ang kanilang control sa Pax nila. Sa posisyon, si Mike ang chairman ng CleanPoint at Pax nila, si Julia Rose ang presidente ng CleanPoint, CEO ng Pax nila, at pinaka-critical chairman at presidente ng Blue Hotel mismo kung saan nangyayari ang prevent ng human trafficking. Kaya pag pinagsama ang kanilang pamamayari at ang kanilang mga posisyon, ang mag-asawa ang may kontrol sa buong operasyon mula sa holding company sa itaas hanggang sa actual venue kung saan nilagay ang krimen. Ito po, may sinasabi kahapon si Pino May Pinson, may senador, may congressman, kung sino-sino binabanggit, pero ito po dokumento Oo, sabi niya, mga nadinig ko na rin, sinabi niya na may mga senador yata na may investment din doon at madalas din daw sa Yung senador talaga dinamay pa eh. Ang bilang abogado under the rules of court, ang grupo namin dyan sa rules of evidence, the document will speak for itself and the best document is a written document and is proven a good document. Next slide please. Bakit tayo nalahaan ng kaso? Apat na ganda provision po ang nakalaan dito. Okay, mga Klidiram, pasahin ko lang to ha, para mas maliwanag tayo. Ang gulo ng camera eh. Okay? Dito tayo. Ha? So dito mga ka-clear, okay? According to NBI Director Melvin Matibag, Defensor was chairman of Cliff Point, yung may-ari ng property, ba? Which operates Cliff Point Square, where the KTV is located. He said Defensor also holds 65% of Pax Libera Mining, which holds 72.96% of Cliff Point. So sila pa rin may-ari. Meanwhile, he said Defensor's wife Julie was president of Cliff Point and chairperson of Blue Hotel. Kaya nga, di ba, interlocking eh. Sila lang, ha? And their child was its corporate secretary. Okay? Si Mike ang chairman ng Cliff Point at Pax Libera. Si Julie Rose ang president ng Cliff Point. CEO ng Pax Libera at pinaka-chairman ng presidente at presidente ng Blue Hotel. Mismo kung saan nangyayari ang krimen at ng human trafficking. Siyempre, bakit? Diyan nangyayari yung exploitation. Yung prostitution. Okay? Kaya kung pinagsama ang kanilang pagmamayari at kanilang mga posisyon, ang mag-asawa ay kontrol sa buong operasyon mula sa holding company sa itaas hanggang sa actual bedroom. Ginamit niya pala actual bedroom kung saan nagaganap ang krimen. Actually, hindi lang dito nagaganap kasi syempre pag pinili ka doon sa KTV, start na yun. So, parang doon nga nagsisimula. Doon nagsisimula ang krimen sa KTV kasi doon nagkakaroon ng pilian. Diba? Tapos doon lang nangyayari ang pinaka-pinale na aksyon. Doon sa Blue Hotel. Ibang klase siya. Matibag said that Defensor was the direct beneficial owner Cliff Point with 93% shares in 2003. He said this decreased in 2024 to 2025. Hindi po ito nawala. Idinaan lamang sa Pax Libera Mining. Ibig sabihin, nilipat lang po yung pagmamayari sa Pax Libera Mining na kanina. We already established na ang Pax Libera Mining ay sa mga defensor din. Okay, so, mga kakli, di ba? So, yung Blue Hotel, alam na natin na nagmamanage dyan, ay si Julie, yung asawa. Okay? So, sabi naman dito, apito to MB, huwag po kayo maniwala kay Atty. Melvin Matibag dahil, obyan, tanjay po yan. Hindi niya alam ang kanyang ginagawa para po sa ating bayan, sa mga kawani ng MB. Huwag po tayo magpagamit. Napakaganda ng ating ahensya. Respetado po tayo. Huwag po tayo magagamit dito sa mga kalukan na ginagawa ng MBI pang politika lamang. So, dito pala mga kakli, wala pa tayo nakikita ng depensa, ha? Okay. Ano lang siya, galit lang siya. Pero hanapin natin kung may depensa siya. Simple lang yan. Kapag yung argumento mo, wala. Sino magsabi? However, Matibag said, such statement do not remove defensor's accountability, asserting that the former congressman's remarks only shows that he cannot counter the allegations. O, nahanap natin eh. Diba? Yung kanyang depensa. Following Matibag's press conference, the defensor said that Matibag's evidence was worthless. Wala daw sa isay. Walang kwentang ebidensya mo. Building plan? Ano ka? City Engineering Office? Nakakatawa pati ang presentation ninyo. Okay?
kung manggigipit kayo, isama nyo ang mga kakampi nyo, kilala mo kung sino sila. Okay? So, wala pa rin nakikita ha, na pagdi-deny ng about human trafficking. Wala pa ako nakita so far ha. Ito, hindi naman to dininay na meron nangyayari niyan, di ba? Na may nangyayari recruitment and exploitation of women for sexual services. Wala. Okay, mga kapatid. So, ipinakita ni Senator ni NBI Director Matibag yung iyang kanya mga ebidensya. So, ito naman yung sagot niya, mga kapatid. Pero babalik tayo sa ano ha? Babalik tayo sa defense lang or sa kung paano kayang i-prove na si defensor ay maaaring sangkot. Doon nag-raid tayo. Okay, what happened to him? Bakit hindi po siya na-aresto? Kasi ngayon, panak din po siya natin. Naresto po siya nun. Naresto po. Okay. Naresto po siya nun. Dinala po siya dito. Pero what happens sir after that? Napailan po siya ng kaso rin. Pero hindi po siya dito nakapasok dahil ito po yung corporate structure yung kakasuhan. Bukas po kasama rin po siya sa kakasuhan. Okay, qualified. Hindi po, iba po yung kaso papasok sa kanya. Papasok po yan sa trafficking pa rin, pero tinitingnan natin yung elemento sa solicitation po. Sir, hapon pala, former Congressman Mike Defensor, marami siyang strong words against you and he even mentioned, yun na po kung na dapat ng NBI, kasi kanila yung mga totoong katiwalian, yung mga he even mentioned flood control projects and then even planting of your wife sa may Laguna. Your comment on that? Sinabi rin mo sa Laguna. Pumapasok, imbestigahan po natin yan. At narinig ko yung mga sinabi ng strong words. Alam po ninyo, simple lang naman yan. Pag yung argumento, wala kang masasabi na pang-kontra o contradicting doon sa malino na ebidensya, ang gagawin mo na sabihin mo nila ng buong buwan yun sa tao. Hindi po ba? Yun po yung pinakamadaling sabihin para pawalang bisa yung mga dokumento o ebidensya nilalabas. Pero ngayon po, ito po produkto ng pag-imbestigato ng NBI. Very unfair naman na papakita po ang nagkatangahan ng NBI na paglabas sa mga dokumento na matitibay. Ang nakikita po kung mabubuhat ng nagkatangahan sa pangyayaring ito, ay yung pinadami mo yung pamilya sa isang illegal na gawain at tapos you will try na pinupulitika ka. Yung po kanyang pagdadamay, pag-akusado po sa mga nagtuturo ng pagkakaking pamilya, ikadamay. Kung meron po siyang malino na ebidensya, pagkasustahan. Kung tingin din po nila, kaya sinasabi ng kanyang abogado doon, si Mike Defensor, ikasuhan po nila ang NBI, ikasuhan po nila ako, o nagdami yung ibang NBI. Okay, so yan mga clear. So ito tingnan natin ha. Okay. Mga clear, yung Chicago KTV, alam natin na nag-ooperate siya. Kasi nga may nahuli, di ba? May nahuli na gumagamit ng droga, may nahuli ng mga babae. So, operating. Di ba? Pero mga ka-clear, Shoutout ito Ma'am kasi, Ellie, ito yung GB, una. Hindi ko alam shoutout. kung matatandaan nyo to ha. Ito yung unang interview. Ha? Kaya, Mike Defensor. Sige, go. But many investors. Basically, ang nangyari dyan is that the establishment or the building is owned by us, not us, but many investors in a corporation. So, itong Chicago, particularly the club that they raided, is one of the lessons of that establishment. Just to give you an example, you know, there are many KTV clubs all over the Philippines. So, aminado siya na itong KTV na to ay umuupa daw. Umuupa daw. Okay? But let's focus on, let's say, Soler, Okada, City of Dreams, and so on and so forth. So, ito yung mga establishments na parang pinapalabas nila na merong human trafficking. And that's very bad. Yung human trafficking kasi, pinapalabas mo na may coercion, may intimidation by force, because that particular case is unbailable. Okay, so in other words mga clear, doon sa word niya, wala tayong nadi-deny niya na may mga sexual activities na nangyayari doon. Sinabi lang niya na hindi ito puwersahan. Sige konting usog tayo para may Intimidation by force, tapos mo na may coercion, may intimidation by force, because that particular case is unbailable. Now, why is it political? Paano hindi political? Ang daming trabaho ng NBI. Yung mga nightclubs, ang i-raid nila. di ba? So, dito mga binabato niya na yung ibang issue sa ibang nightclub. Sa iyo yung meron kasi, di ba? Sa iyo yung merong aquarium, sa iyo yung may floor plan, may mga secret entry points. Pero siyempre mga clear, again hindi tayo pwede mahusga dito. Pinapakita ko lang sa inyo kung paano niyang sagutin yung issue. Okay? Ang sabi niya, walang purusahan. Wala siyang dininaya. May mga investors sila. Kasama siya sa may-ari at may meron pang mga investors na iba. Pero ipinakita ni NBI Director na sa kanila yung pinaka-malaki na shares. Na kung pagsasamahin mo daw, talagang sila mag-asawa yung may-ari. Okay? Sige, tuloy. And why did we say it's political? And why are we saying about the employees? Pangatlo na to. The first is a family-owned business of which I have divested even long before, 2-3 years before, na nagpapatakbo na yung wife ko at anak ko. Yeah. Sinara din. Tiga lang, di ba? Kung mali ang pagkakasara, di ba dapat questionin mo?
Question mo. Wag ka magreklamo sana at kinasuhan niya, di ba? And about 100 employees were involved there. Right, Another yeah. company, Hmm. there are about, no, I'm a very minority member, but they elected best president. Minority? Minority, parang, pag minority member ka ba, parang very seldom na ikaw yung president, ha? Very seldom, mga clear, ha? Natin, ha? Parang seldom yun, ha? Seldom. Tingnan natin, ha? Very seldom na miyembro ka ng minority na maging presidente ka ng corporation. Pwede ko sasabing hindi. Pero, anong hold mo? Anong hold mo kung minority ka lalo, say maliit ang shares mo, pero ikaw pa rin ginawang president, anong meron, di ba? Oh. Okay? While legally permissible, a minority member faces distinct operational hurdles to securing the presidency. Diba? Parang hindi siya ganun ka-normal. Pero pwede. Oh, sabi parang ito, minority shareholder can only become president if the majority owners vote them onto the board and choose them to lead the company's day-to-day operations. So, ang lakas niya para maging president, di ba? Okay, tuloy. Of which I resigned in January. Yeah. Again, inatake na naman nila, sinara nila. In total, again, in this particular case, yung Chicago Club, and Di ko lang. Kung sinira naman nila kasi hindi ka na, nag-resign ka na. So, kailan sinira? Kailan ka nag-resign? Nag-resign ka ng January. Kung pinasiran nila, una, bakit? Di ba? Hindi ka naman pwede magpasara agad-agad ng korporasyon nung walang violation. Kasi kung nag-resign ka ng January at let's say, tinulos ng March, so, wala ka na dun. Diba? Pero, hindi naman basta-basta magsasara mga klik, walang dahilan, di ba? Katulad itong kay TV na to, o na-close to eh. Bakit? May dahilan eh. and then they're coming up with all these issues about human trafficking at saka drugs. Inatake na naman nila, and they raided it, and now they will find this case. So all in all, we're saying, Pero may nahuli kasi. May May aquarium pa. nahuhuling drugs dun. May nahuli di marijuana kung di ako nagkakamali. Tama ba? Yes. At May mga video. nahuling babae. May aquarium. almost 1,000 workers are already affected. Yeah. In the middle of a crisis. No, let me just finish. In the middle of a crisis. Why would they do that in the middle of a crisis? We are willing and we are ready to legally challenge what they have filed. Right. And we can prove that they have they have no case against us. Pero paano yung mga empleyado? Kuha ba naman yung mga tao? There's a lot of points there, but first of all, I mean, I don't think it's exclusive, right? Just because there's a crisis doesn't mean they can't investigate wrongdoing. But I want to be very clear about something. Are you denying that your family had any involvement at all, or are you denying that there was trafficking going on at the club? Both. We are not involved in the business because we are involved in the building. Now, we are involved technically with so many other investors. In fact, maraming mga investors doon, kakampi pa ng administrasyon. Number two, there are many establishments there. You have 7-Eleven ng administrasyon with so many other investors. In fact, maraming mga investors doon, kakampi pa ng administrasyon. Okay? So it means, hindi namumulitik ka. Kasi sabi niya, mga investors doon ay kakampi ng administrasyon. Tama ba? Ulitin natin ha? With so many other involved in the building. Now, we are involved technically with so many other investors. In fact, maraming mga investors doon, kakampi pa ng administrasyon. Oh. So, di ba kung kakampi ng administrasyon, it means hindi namumulitik ka. Meron lang talagang krimeng nangyayari. Yun lang. Di ba kasi sinasabi niya namumulitik ka kasi siya. Eh, meron pa palang mga investors na taga-administrasyon. So, di ba, conflict yun sa sinasabi niya na pinupolitika siya. Oh. Di ba? So, at dapat malaman na kung sino yung mga i-name drop niya na kung sino yung mga investor dyan na mga naka-aliado ng administrasyon o taga-administrasyon. Di ba? Number two, there are many establishments there. You have 7-Eleven, you have the Korean restaurants. They are lessors and we are not involved in any of Yeah, oo. Pero separate naman yung 7-Eleven eh. Iba naman yung pasokan. Di ba? Iba na nga daw yung pasokan ng KTV, binago. Yung sa Chicago, tapos may paakyat papunta sa hotel. Oh. Hindi lang kayo ang may-ari ng building. Kasi, president din yung asawa mo ng Blue Hotel. their operations. So basically, long story short, landlord po kayo, and that much you are agreeing to. Pero to say, no, because according to the NBI, your family or your wife and your daughter own the establishment, that is erroneous. Just to clarify. Yes, and also, pagdating doon sa ownership of property, hindi kami lang yan kasi marami kami nag-invest dyan eh. So in other words, kung kanila yung building, so alam nila kung paano to ginawa. Diba? So kung sila may-ari ng building at nagpapalist lang sila, alam nila ang president ng Blue Hotel ay yung asawa niya. Right? Kung president or CEO yung asawa niya ng Blue Hotel, alam niya na.
na meron exit point or entry point from the KTV going to the hotel or from the hotel going to the KTV. Kasi siya yung president eh. So dapat alam niya, nagmamanage nun. Alam niya yung going to the KTV. Kung ano yung pasukan nun. Hindi nila makakaila. Oh, di ba? Oh, sige tuloy. In fact, may office din kami dyan, and we are renting to the mother corporation which owns the property. Okay, So who owns the property? owns Chicago, the KTV, Congressman? It's a company, the Chicago company, that I think they already have NBI report on that. And then yung mismong hotel that there's something that we are involved, gave up na namin yun. Okay, wait. Sa Chicago, tingin ko parang hindi sila ma-involve. Di ba? Ipakita niya kung sino yung nag-list. Ha? Tapos, makikita rin yan, ano yung kita niyan, paano, bank account, everything, na hindi ikaw. Ha? Pero, even if, may iba sa Chicago, tapos papasok sa hotel nyo, ha? Ganun pa rin, di ba? Lalabas. Kasi nagagamit yung hotel para sa sexual exploitation. 2019. Kasi we didn't have that. Sabi niya, give up na nila yung hotel 2019. Ha? Pero, bakit? Ba't nagagamit pa? Ba't nagagamit pa yung hotel? Kung give up na yung hotel. hotel before and we were operating it. But in 2019, it was taken from us. Nino. Another group operated it for just... Ayan na, another group operated. Nino. Bakit lumalabas sa record? Asawa mo pa rin yung CEO. Saka may alam ko, ako dito na bagong list mga kaklir contract list sa 2025. Binabayaran nila yung rental. Pero yung point ko... Diba? O, sino yung nagbabayad ng rental? CEO yung asawa mo sa Blue Hotel. Diba? Yung sinasabi na, portrait crisis, bigay exam, I agree. But the point is, ang dami natin problema on criminality and you're attacking KTV clubs, that's... Okay, alam mo, hindi naman siya basta inaatake mga kaklir. Hindi siya basta inaatake. Kasi meron lumalabas na human trafficking na nangyayari. So, kailangan yun i-solve. Diba? So, dito mga kaklir, di natin alam kasi lumalabas dito yung Click Point Development ay nakaregister sa kanila. Sila kumbaga yung may-ari. Malaki ang shares nila di sa Click Point Development Corporation. Tapos lumalabas din yung asawa niya, ang CEO ng na hotel na may pasukan from the KTV. Tapos yung KTV, may aquarium. Sabihin, hindi mo ba tinitignan to? Kasi ikaw naman yung may-ari at nandiyan naman yung office mo. Di mo nakikita ang galawan dyan? Di ba ang sabi yata ni NBI Matibag, parang during the time ng election yata or what, or kumpanyahan, dyan niya dinadala yung mga tao. Parang dyan niya tinitreat. May ganung pag-iimbestiga si NBI Director. But anyway, mga clear lang tayo, humaba na po at pinakita ko na sa inyo ano yung clear ni Mike Defensor before, at ano yung pwedeng maging ebidensya talaga ng NBI. Let us see lang kung ano mangyayari dito. Okay, mga clear. Mahina ba Thank you yung so much. Don't forget to like, share, internet? subscribe. Oo, mahina yung... Ipakulong lahat ng mga salot ng lipunan. Mabuhay. Mahina si Attorney Claire. CDM. Yan, live. Ayaw. Yan. Sa CAR, Region, Kalinga, Tribes. God bless po. Thank you po, Kyle. O Kale. Here's Sam, Epstein pala, ng Pilipinas. Salamat, Attorney. Hindi ko sure kung ako yung blurred o si Attorney or what. Pero sige, tuloy natin to. Naku po. Countdown muna tayo, Mapsat. Again, shoutout sa mga kasama natin. Sila Daisy Carta, si Jab Dilo, P. Dandan, Allen Valencia, si Miss Suzuki, nandyan na din, si Nilda Arceo, at saka sa lahat po ng mga bagong pasok. Baka naman guys like and subscribe po tayo. Like and subscribe. Okay, countdown na din tayo. Here we go.